Choose the better portion. Pili ka. Piliin mo yung pinakamainam na bahagi. No? A better portion. Huwag niyo kong papalitan ng BI. Bitter ka. No? A better portion. Kaya sabi ko nga po, yung better portion na yan, habang tayo nagpupuri sa Diyos, habang tayo nag-uusap-usap, no? Ang batayan dyan, gaano ba ngayon kagalak ang puso mo? Ito po si Mary, ang dalawa kasi ang karakter dito, no, yung sitwasyon, tingnan natin. Ilang karakter ang nandoon sa binasa ko? Sino? Si Jesus, si Marta, Si Marta, si Maria, si Mary, si Jesus. Yun lang ba? Saka yung mga alagad. Yan ba ba? ano? Kayo, hindi kayo kasama? Tayo kasama. Di ba? So, may kasaysayan eh. Ay, itong family to, very close to the heart of Jesus. This family. Dahil ayon sa history, ang walang ibang best friend si Jesus. Yung kapatid nitong magkapatid. Sino? Lazaro. Oo, si Lazaro. The best friend of Jesus. Matalik na kaibigan. So, si Mary ang kasaysayan as an unmarried young woman from Nazareth. Mary has a very low, napakababa yung kanyang social status. Ganon sila noon eh. Yun. Mababa lang yung kalagayan. Pati yung family. But God doesn't care about that. Kung low profile ang family mo, kung low profile ka sa pagkatao, hindi yun ang tinitingnan ni Lord. Amen po? The gospel tells us on two viewpoints of Christian life. Viewpoints of Christian life. Dalawa. Action and contemplation. Action, pagkilos. Kaya sabi ko, di ba, ngayon ang batayan, hindi lang yung action natin. Kasama ngayon yung action natin, ang batayan, pagkilos. Martha was distracted working frantically. What do you mean frantically? Huwag niyo mong palitan, practical. Ang sabi ko, frantically. Ha? Bagot na bagot. Frantically. Ang synonyms pa nga nun eh. Gusto niyo pa nga goggles tayo? Galit na galit. Bagot na bagot. No? Yun yung sitwasyon. Distracted to prepare and serve the meal for her guest. Guest, kasi kasama ni Lord ang kanyang mga alagad. Contemplation, kaya sabi ko, kalooban natin ngayon, ano bang lagay ng kalooban mo ngayon? Happy ka ba? Masaya ka ba? Habang tayo nag-aaral ng mabuting balita,
pagmumuni-muni. And Mary sat at the feet of Jesus, listening intently. Grabe ang katahimikan niyo. Talagang masinsinan. No? Intently. Masinsinan na nakikinig to the teaching of Jesus. Amen po? Amen. That's the situation. So, anong unang ating napansin? Sino ang... Kasi pag itong gospel na ito naririnig, ang dami agad na nire-relate ng kanya-kanyang paliwanag. Mayroon nga akong napapansin sa mga prayer partner, pagka hindi dumarating yung iba, sabi niya, Marta na naman yun, Marta na naman. Parang laging may pinatutungkulan. Pero both side, makikita natin na mayroon nagawang mabuti. Una, sino ang nakagawa ng mabuting unang gumawa ng, nakitaan natin ng magandang halimbawa? Sa kanilang dalawa, si Mary or si Martha? Martha. Bakit si Martha? Ha? Nasaan na inyo magbulong-bulungan? Kasi ano ang sabi ng ating binasa? A woman named Martha opened her home to him. Binuksan niya ang kanilang tahanan para sa kanya. O sino dito ang katulad ni Martha? Yes. O nangatwiran siya kaagad. Bukas daw eh. Hindi busy. Ano ba? Binuksan niya ang tahanan nila kay Jesus. At yun ang pinakamalaking pagpapala at biyaya. The moment na binuksan mo ang tahanan mo, ang buhay mo sa Panginoon. You welcome the source of everything. Yes. Amen. Wala ka nang hahanap, hanapin. Amen. Tama? Amen. So, tingnan po natin mga kapatid, the 4 practical lessons we can learn from Mary and Martha. Ang mga pangunahin na 4 na matutunan natin. One is find out what to prioritize. Hanapin natin. Lagi nating tuklasin. Ano ba ang dapat talagang unahin? Nandyan pa ho ba kayo? Amen. Parang dahan-dahan. Dahan-dahan lang tayo. Huwag tayo masyadong ano eh. Baka mapuwersa. Kakapanganak ko lang. Ay, kakapanganak ko. Meron pa nga ako. Diba? Alam mo, si Lord, tinitesting tayo palagi. Amen. Siyempre, sabi ng demonyo, pag ito hindi nakapagtok, wala sa kanilang magsasalita. Alangan naman si Lord, tumayo dito, magpakita sa inyo. O, diba? Sabi ng demonyo. Pero sabi ni Lord, natatandaan mo ba, Paul? 34 years ago, wala ka pang hiniling na binigo kita. Meron lang isang hindi naiwasan. Ang wag mo, Lord, tuluyang mawala ang buhok ko. Natubo na eh.
Sa kakukulong ko sa flat. Diba? Find out what to prioritize. Ano yung dapat nating unahin? Okay? Sabi ng verse 42, ngunit, but few things are needed, or indeed only one. Diba? Isa lamang ang talagang kailangan. Madalas ito natin napapakinggan. Ang Matthew chapter 6, verse 33. Read. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong maibigan. Kung yung inyong mga gusto ang hinahanap nyo, given niya sabi dyan eh. Kailangan mo ng higit sa lahat, bigyan ng halaga. The other translation, pag sumakita ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos. In another translation in English, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Amen ba? Amen. Dito sa translation na ginamit natin, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. So parang naaabot na natin kung ano yung priority natin. Tama? Amen. At ang nasa pangako niya, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ang pamumuhay natin, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong maibigan. Lahat ng inyong maibigan. No? Pangalawa, mga kapatid, be ready to be used by God. Parang walang nag-amen. Amen. Getting ready to be used by God. Amen. Sinong nakahanda ang gamitin ng Diyos? So, kita ko, alam ko yun. Nakita ko, alam mo, parang ano eh, mabuti na lang maliwanag dito eh. Kasi kung madilim, nakakatakot yung sigaw nyo. Kung kabilagan ang buwan nyo, nakakatakot. Alam mo yung tatak ng El Shaddai, mga anak na El Shaddai. Nagsimula yan doon sa baseball stadium pa. Nagsisigawan yan, doon nagsimula yan. Kasagsagan noon kay Brother Mike. Ano niya yung sigaw na yan. Sinong handang sumunod sa Panginoon?